Xiaomi Mi 10T. Swabe ng slide. Parang yung phone, swabing specs, swabe ang presyo. Mga kaibigan, itong phone ay kasing level na isang iPhone 12, Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei P40 Pro when it comes to specs. Pero sa presyo, wala pa siyang kalahati. Actually, wala pa siyang 1/3 of the price of most of those flagship devices. Actually, ginawa ko na siyang daily driver ko. Yes, this phone has been with me for 1 month na. Pinalitan niya si iPhone 12 sa aking puso. Siya na ang bagong mahal ko. Kasi maraming pagkukulang si iPhone 12. Sorry, it's not me, it's you. Pero seryoso, marami kasi pagkukulang yung iPhone kaya ako bumalik sa Android. Kapag meron kasi tayong pinapalitan, we make sure they are better than the old one. Pwede na. Pero yun nga, para palitan ng isang iPhone 12 para sa isang Android, kailangan sobrang ganda ng specs niya. This better be good. Well, it is. Unang-una, flagship yung kanyang processor. Snapdragon 865, up to 8 gigs of RAM, 128 gigs of internal storage. Meron siyang 5,000 mAh battery, 144Hz refresh rate. Wala yan sa iPhone, kahit 90Hz lang, wala yun. Meron siyang 33 watts of fast charging, 64MP camera, and so much more. At maganda yung design niya. May big sale sila this Christmas. Lumalabas na less than 2,000 siya, minsan 3,000 with a voucher. And with that, kung ano man ang ino-offer ng isang S20 Ultra, mga iPhone 12 Pro Max, ay makukuha mo na rin for something that's less than 20,000 pesos na mas abot kaya na siya. Super na-excite ako ngayon na i-review to at ipakita sa inyo ang Xiaomi Mi 10T. Upload si Vince and you're watching Unbox Diaries. Alright, here we go. By the way, meron na pala siyang 5G. Alright. Thanks to the Snapdragon 865, yung box gold and white yung combination. Check na natin. Designed by Xiaomi. SIM ejector pin. Meron siyang user guide, warranty card, headphone jack dongle. Wala siyang headphone jack. Pero ang Poco F2 Pro ay meron. Wala lang siyang high refresh rate katulad dito. Pero AMOLED na yun at merong headphone jack. And last but not least, isang magandang jelly case. Actually, ang ganda na kanilang jelly case. High quality, bagay na bagay sa kanyang body. Mamaya, papata sa inyo, tsura niya. At, eto na ang phone. Tinagal ko na yung stickers kasi nga, ginamit ko na siya for 1 month. Mamaya na yan. Cardboard, USB Type-C cable na maganda yung kanyang packaging, and color orange yung kanyang mga dulo. And last but not least, is yung kanyang charger. Kung nahirapan kayong tanggalin yung kanyang charger kasi nga, ganito yung itsura, kinukurot nyo para makuha, eto lang ang technique. Ihulog nyo sa inyong kamay. IQ 200. By the way, 33 watts ang kanyang fast charging charger. Here comes the phone. Behold, the premiumness, the excellent build quality of the Xiaomi Mi 10T. Guys, ito ay Corning Gorilla Glass 5. It is scratch resistant. So kahit ilagay mo sa bulsa mo, kasama yung mga keys, hindi siya may scratch. Kaya lang, I wouldn't try that if I were you. Siyempre, sayang naman. As much as possible, protektahin nyo pa rin ang inyong cellphone kasi nga ibebenta nyo pa rin siya in the near future. We can't be too sure. Every gas counts. At para mas sure, lagyan nyo ng jelly case na kasama niya sa box. At but na lang, ang ganda na kanyang case. As you can see, bagay na bagay sa phone. More than your usual jelly case. Mas makabalat siya, mas maganda yung protection, at tingnan nyo naman yung kanyang camera bump. Medyo balanced out na siya. Pero yun nga, balik muna tayo sa kanyang itsura. Very simplistic, very elegant. Gustong gusto ko yung kanyang matte finish sa likod. Sobrang smooth, sobrang linis tingnan. Actually, matte finishes yung pinaka-favorite ko sa mga surfaces sa phone. Ayoko yung glossy, makintab. Medyo dumihan kasi yon, at saka fingerprint magnet. Pero ito, hindi guys. Tapos glass pa yan. So, may pagka-premium yung kanyang feeling kapag hinawakan mo siya. It is kind of cold to the touch. Tapos yung body niya is made out of metal. Very solid na kanyang build quality. Kapag hinawakan mo siya, parang feeling mo talaga ang mahal-mahal ng phone na to. Pero hindi. Less than 20k? It feels like a 50k phone. Also, isa pa napansin ko is yung kanyang back is sobrang curvy. Talagang curved yung back niya. Sobrang curved, which is perfect sa mga kamay natin. Guys, kapag naghanap kayo ng phone, piliin nyo yung curved back instead of flat back. Yung flat kasi nakakangawit, ito hindi. Mas perfect fit siya sa mga kamay natin. For example, baso, curved, di ba? Controller, curved. Dildong Dantes. De, joke lang. Kaya yun, okay siya pang scroll ng matagalan. Okay rin siya kapag ginawa mo siya na ganito, pang matagalan na gaming. Ayan. Meron lang isang bagay na kapansin-pansin dito sa phone na to, which is yung kanyang camera. Hindi ba napansin na sobrang laki na kanyang camera module? Ang laki, halos sinakop na niya yung almost half or 1/4 ng phone. Man, mahilig ako sa math. Unang-una yung kanyang style is parang Vivo X50 Pro, yung may malaking lens sa taas. And also may mga iba pang lens dito sa baba. Dalawa lang yan.
Yung isa blanco lang yan. So it's a triple camera system. Plus yung LED flash. Ito na naman no, may slight adjustment na kayo kapag binili nyo tong phone na to at ginamit. Yung kanyang camera is medyo tumatama sa gitna. Tapos sa ilalim ng camera is yung kanyang text, Xiaomi logo, 5G, and meron pang CE dito. Ganyan talaga sa global version, meron pa mga CE, so not the cleanest look. Pero it's okay, hindi naman siya ganun kalata. Especially with this color. By the way, meron dalawang colors. Merong Cosmic Black and Lunar Silver. Ito yung Lunar Silver na para sa akin ay mas premium yung itsura. Pero, napansin nyo ba na wala siyang fingerprint scanner sa likod? Baka nasa harap yan. Pero hindi, since IPS LCD display siya, wala siyang in-display fingerprint scanner. So, ang ibig sabihin, ang fingerprint scanner niya is nasa may power button. Andito. Which is very responsive. Ayan. Sa taas naman is yung kanyang microphone, light sensor, IR blaster. Sa baba naman is yung kanyang loudspeaker. By the way, meron siyang high-res audio. Mamaya check natin. Yung isang microphone, USB Type-C port, and yung SIM tray. Na dual nano SIM card slot lang kasi nga it's already flagship level. Wala na siyang expandable storage, so medyo drawback yun for some power users out there na kailangan ng extra memory. Wala din siyang headphone jack, so might as well go for the Poco F2 Pro kung kailangan nyo na headphone jack. Pero meron naman siyang dongle. Ang idea kasi dito is yung mga flagship ngayon ay pinupush na ang mga tao sa wireless technology, TWS, wireless headphones, Bluetooth, everything. The future is wireless. Okay, so ito laging tinatanong sa akin ng mga tao. Baka hindi siya kasing ganda ng Poco F2 Pro or yung mga ibang AMOLED display. Sayang naman na hindi nila ginawa AMOLED to, pero eto na naman ang masasabi ko dyan. Actually, I had the time to compare this to the Poco F2 Pro bago ko siya ibenta a few weeks ago. Yes, wala na akong Poco F2 Pro, pero in terms of quality, si Xiaomi Mi 10T ay almost, if not, in the same league as an AMOLED display. In terms of brightness, halos kasing bright na niya si Poco F2 Pro. In terms of sharpness, color, it's almost the same as an AMOLED display. Pero syempre, iba pa rin talaga ang AMOLED display. Mas maganda yung viewing angles. Ito naman guys is malalaman mo pa rin na pagka umanggulo ng konti, medyo nagdidim, which means IPS LCD display lang siya. By the way, ito pala yung kanyang full specs, 6.67 inch, 1080p, IPS LCD display na merong HDR10+, 144Hz refresh rate, up to 500 nits of brightness, and Corning Gorilla Glass 5 na siya. So same, scratch resistant. It is an excellent display. Almost on par sa isang AMOLED display at saka ang laki pa niya. Yes, almost 6.7 inch. Ito ay isang malaking display. Isa siyang malaking phone. Nung nag-start ako manood dito ng mga YouTube, Netflix, sa una hindi ako masyado na-convinced, no? Baka hindi siya ganun kaganda kasi nga IPS LCD lang. Pero nung nag-start ako manood ng YouTube and Netflix, iba yung kanyang level of quality compared to the other LCD phones out there. Pero ito, napaka-quality ng kanyang display. Ang sarap manood dito. Ang sarap tumingin ng mga pictures sa Facebook, sa Instagram, especially kapag nag-scroll ako. Ang smooth tingnan. Ang ganda. Well, that is thanks to the 144Hz refresh rate. Kung hindi nyo ba alam yan, kung nakikita nyo sa display ngayon, kapag ang screen ay umabot na ng 90Hz, 120Hz, and tulad dito, 144Hz na, magbabago ang smoothness ng inyong display. As in, super smooth niya. Parang each time na mag-scroll ka at mag-swipe left and right, yung transition or yung animation ay napaka-smooth. Ang sarap tingnan. Pero Beans, so what kung smooth? Parang gimmick na naman yan. Well, ito naman yan. The more na nafe-feel mo na smooth ang inyong phone, the more it reflects kung gaano ka-powerful ang inyong smartphone. Kasi alam niyo na yan, kapag bago yung phone nyo, medyo malag and may mga delay sa animation. Pero ito since 144Hz na, sobrang smooth. Feeling nyo ang bilis-bilis ng inyong cellphone. At hindi dahil yan sa Snapdragon 865, well, siguro dahil na rin doon. Pero yun nga, alalahanin nyo na ang refresh rate or high refresh rate ay only usable sa mga home screen. Kapag nag-scroll sa Facebook, nagma-browse, doon na siya usable guys. Doon nyo na makita yung smoothness. Kung nagbabala kayo bilhin tong phone na to dahil sa games, expecting na mas mabilis yung refresh rate, well, this is not it. Ngayon, kamusta naman yung kanyang itsura sa gaming? Well, like I told you, kanyang IPS LCD display ay di hamak na mas maganda pa sa any IPS LCD display out there. So, expect nyo na yung kanyang itsura sa games ay mas maganda rin. Mas sharp, mas detailed, at syempre dito, in this case, mas immersive. Kasi nga, mas malaki yung display. Also, tamang-tama yung posisyon ng kanyang punch hole, tinatakpan ng daliri, and yung bezels, sobrang nipis. OMG, this is so on point. Tapos, ang ganda pa ng sounds, buong buo. Ang level of sound quality niya is parang pang flagship na. Malakas at buo, very clear. It is by the way using a high-res audio chip. That is why yung sound quality is napaka-okay. Okay, so parang mukhang okay na siya, no? Pili ko bibili na kayo ngayon eh. Mukhang pupunta na kayo sa Lazada. Add it to cart now. Teka lang, wait lang ha. Marami pa kailangan malaman dito sa phone na to. Essentially, konting-konti lang yung phones out there na merong Snapdragon 865 processor under 20,000 pesos. Well, mostly kay Xiaomi lang yon. Ito na naman no,
nyo kung ano na-experience ko sa Poco F2 Pro, ganun din ang na-experience ko dito when it comes to the performance sa games. Pero bago yan, ito yung itsura niya sa Antutu benchmark. 584,000 points is medyo mataas na. Although not the fastest, meron pang 865 plus kasi na umabot ng 600,000 points. Pero sus Maria, napakalaki niyan. It is as big as my Junjun. It's so big. At ito na nga, ganito yung itsura niya sa games. I am telling you, no, nung Poco F2 Pro pa lang, sobrang impressed na ako. As in, super impressed. The same performance right here on the Mi 10T. Actually, ito yung dahilan kung bakit lumipat talaga ako from iPhone 2 sa phone na to. Kasi nga, yung iPhone ko masyadong maliit yung screen and feeling ko talaga mas okay pa rin talaga ang isang Android phone pang ML, no? Ang laki kasi ng display. At saka mas masarap hawakan yung phone kapag ganito ka maglaro. iPhone kasi is flat sa likod, medyo ngawit. At saka mabilis maubos yung battery. Pero nga, back to Mobile Legends. Guys, meron siyang HFR mode, high graphics and shadow. It is, well, not so complete kasi wala pa naman siyang ultra graphics. Hopefully, magkaroon siya ng ultra graphics kasi meron naman siyang Snapdragon 865 processor. Pero para sa akin, okay naman ang high graphics. Napakaganda ng graphics, guys. It is smooth, lag-free. Never ako na-experience ng lag dito whatsoever dito sa phone na to. Plus, meron pa siyang Wi-Fi 6. Apart from the 5 GHz Wi-Fi, yes, may Wi-Fi 6 na siya. So, lahat nito, guys, ay latest yung kanyang features, kanyang internet. Kaya nga, meron akong router dito, Wi-Fi 6. Sobrang ganda. Kaya lang, bits, ano pinagkaiba nun? Wi-Fi 6. Well, guys, ito na naman yun. Ang Wi-Fi 6 kasi is mas consistent yung kanyang ping. Hindi siya tumatalon lagi. Parang 4 milliseconds for 10 minutes, and then 5 milliseconds, siguro mga 5 minutes, nag-i-stay lang siya doon. Hindi siya palipat-lipat katulad ng isang data connection like LTE or yung mga usual na Wi-Fi. Hindi siya lumulundag na mabilis. Something na nahanap lang sa mga flagship phones ni Samsung, Huawei, pero meron din siya. Kaya kung competitive ka sa ML, well, check nyo kung okay yung kanyang internet and mag-upgrade ka na ng internet, syempre, kailangan din yun. Kaya kung seryoso ka talaga sa ML, competitive ka, kunin mo na tong phone na to. Plus, upgrade ka na internet mo at ng router na may Wi-Fi 6. Tapos, sureball yan, meet ka na. Joke lang. Kuha ka ng magaling na kasama. Yun ang sekreto dun. Kahit gaano kaganda internet nyo, walang bilis ng internet ang magpapamitik sa inyo. Well, of course, hindi lang naman ML yung aking chinek dito. As usual, League of Legends, Genshin Impact, and COD pa. Ganito yung itsura sa Call of Duty. Ito na yung pinaka-max settings na makuha mo. And absolutely the max performance, no? Yung pinaka-mabilis na performance na makuha mo sa isang smartphone ay andito na sa phone na to. Consistent, 60 frames per second, kompleto ang settings. Ang kulang na lang talaga is yung kanyang limit sa refresh rate or sa FPS, no? Kung pwede lang sana tumaas pa sa 60 FPS, well, at least future-proof naman yung phone, so don't worry. Ready siya just in case na magkaroon in the near future. Ito naman sa League of Legends, kanya itsura. Again, never pa ako nagkaroon ng issues dito sa League of Legends in terms of graphics, performance. Kahit MediaTek Helio G series lang, laging 60 FPS to sa game na to. So, what more pa kung Snapdragon 865 na siya. Syempre, lahat naka-high graphics to. Smooth. 60 FPS, consistent, minsan 61 pa. Sana tumaas pa to para talaga ma-experience yung kanyang high refresh rate capabilities ng phone. But syempre, the main reason talaga ng maraming tao kung bakit sila bibili ng phone na to ay i-try out to sa mga pinakamabigat na games katulad ng Genshin Impact. Yes, essentially kung di naman naglalaro ng Genshin Impact, mga mas murang mid-range phones yung marirecommend ko. Kasi nga, kailangan maglalaro ng gano'n eh. At saka nagmamax out naman sila sa Call of Duty, Mobile Legends. Pero sa Genshin Impact, baka mahirapan sila at max settings. At gano'n na nga, ito yung settings niya sa Genshin Impact. High settings, 60 frames per second. Mga kaibigan, sobrang nag-e-enjoy ako sa game na to. Especially with the Snapdragon 865 processor. Kung gusto nyo super smooth ang inyong experience sa Genshin Impact, ganitong klaseng phone ang bilhin nyo. Yung merong at least na Snapdragon 865. Wag 855, hindi pa rin niya kaya. 865 talaga. Oo, meron mga phone dyan na gaming phone talaga na merong Snapdragon 865, pero hindi sila kasing mura ng Mi 10T. Kaya ang value talaga na binibigay ng Mi 10T is yung super mura na price, tapos meron na siyang Snapdragon 865. So, also one more thing, hindi ganun kainit yung phone, pero hindi ko sinasabi na hindi siya umiinit. Medyo warm lang ng konti, pero hindi naman siya super hot katulad ng mga lumang klaseng MediaTek. No, okay na okay siya. And yes, mahaba rin yung kanyang battery life thanks to the 5,000 mAh battery. And yes, bumabalik naman siya sa 60Hz kapag gaming to save more power. Ayun. Essentially, halos lahat naman ng games ko na tinry dito is minamani lang na itong phone na to. This is a true gaming phone, pero hindi lang siya mukhang gaming phone. Ayun na naman. Mas kamukha niya isang flagship phone. Speaking of flagship phone, meron din pala siyang flagship cameras, no? 64MP main sensor, 13MP ultra wide angle lens, at meron siyang 5MP macro lens. Pero yun nga, since Sony IMX682 sensor na siya, ang kanyang main sensor, ganito ang itsura ng cameras niya. Beautiful, beautiful. Ako lang nagsabi sa inyo, top of the line ang kanyang camera. At times, akala mo kinuha siya ng isang DSLR. Ganun siya kaganda. In terms of sharpness, color, details. Yes, sa picture pa lang sabihin mo na sarili mo,
Hey, yes, that's my phone. And kung nakakulangan pa kayo dito, meron pa siyang Pro version na mas maganda pa yung camera. 108MP. Ito yung Mi 10T Pro. Pero that's another review. By the way, yung kanyang camera can shoot up to 8K video recording, which is sobrang tindi, pero hindi mo naman kakailanganin yun. Impressive lang na meron siyang 8K dahil sa kanyang processor na Snapdragon 865. At saka 8K is hindi ganun kaganda yung kanyang video quality of yung colors. Yung the best talaga is yung 1080p. Ito yung tsura niya, okay pa yung stabilization. Sobrang swabe. Parang nakapatong lang sa isang gimbal. Ayun. Meron pa siyang Pro mode, night mode, kompletong-kompleto para sa isang Xiaomi lover. Ayun, or Xiaomi fan. Ayun. Also, how can we forget about the selfie camera? Ito yung tsura niya. Well, since Samsung na ganyan sensor, it's not the best out there. Medyo magenta yung colors, not as sharp as the rear camera, pero it gets the job done. Okay na rin siya. Mga kaibigan, si Xiaomi Mi 10T, okay ba? Actually, okay siya. Kung may pera kayo this Christmas, naghanap kayo ng isang phone na pang gaming, 20K, this is it. The complete package. Okay na yung kanyang gaming, cameras, display, it is all here. For sure, may mga kulang like yung walang micro SD card slot, walang headphone jack. If ganun yung mga hanap nyo, I highly suggest mag Poco F2 Pro na lang kayo. Parang wala din SD card yun. Pero meron naman headphone jack yun. So, eto kasi in-expect nila na bumili ka ng kanilang something wireless, no? It is one way of saying na we are forcing you to go wireless kasi yun yung ating patutunguhan in the near future. Muna na mga kable. Pero tanong, how much is the Xiaomi Mi 10T? Launch price is 19,990 pesos. Pero this Christmas, magkakaroon siya ng maraming sale, especially nung 12.12. Umabot siya ng 16,990 pesos together with a voucher. So, lagi lang kayo mag-check ng Lazada para sa mga sale. Sale na lang yun, umabot ng less 2,000 pesos. So, hopefully, matsyempohan nyo. Okay, next up on Unbox Diaries, magkakaroon tayo ng top 10 smartphones under 10K and even 20K. Kaya mag-subscribe ka lang, hit the bell icon so that you don't miss that upcoming video. I'm Lord Beans, and you're watching Unbox Diaries. Huhu.